Hapon na magkamalay si Romel dahil sa labis na sakit ng kanyang katawan. Halos isang araw din siyang nakaratay sa manipis nilang papag. Bawat kilos ng kanyang katawan ay nararamdaman niya ang pagkalamog. Masakit ang kanyang likuran, hita, braso at mukha. Yun ay dahil sa napasangkot na naman si Romel sa isang kaguluhan sa bilyaran. Isang miyembro ng gang si Romel sa kanilang baryo. May tuturing silang perwisyo ng karamihan dahil sa pagiging maingay nila sa gabi. Bukod pa roon, nagiging sakit din siya sa ulo sa tuwing nagkakaroon ng gulo. May mga nadadamay kasing tao at kung minsan pa ay may mga nasisirang mga kagamitan. Ang grupo ni Romel ang nagahari-harian noon sa kanilang lugar. Kilala na sila ng halos lahat ng kabinataan. Kumbaga, kinatatakutan na sila roon. At sa tuwing maririnig ang pangalan ng kanilang grupo, walang kahit sino na hindi matatakot sa kanila. Pero nagbago ang lahat nang dumating ang isa pang grupo. Ang grupo na bigla na lamang lumitaw para maghari-harian. Naging problema nila Romel ang grupong yon. Sa katunayan, yun din ang dahilan kung bakit siya nakaratay sa papag ng maraming oras. Kumusta yung mga kasama natin? Tinanong ni Romel ang kanyang kapwa gangster na si Boyong. Na tulad niya ay nagalusan din sa nangyaring gulo. Pero hindi ganoon kagrabe kagaya ng sa kanya. Masama rin ang lagay ng iba, par. Lintik na mga bagong salta yan ah. Hindi ko matanggap na ginanon lang tayo ng gagong yun. Alam niyo na ba kung sinong leader ng gang na yon? Si Agapito, par. Agapito? Oo, sabi ng isa nating kasama, yun daw yung narinig niyang pangalan na tawag dun sa leader. Hanip din niyang Agapito na yan ah. Ang lakas sumuntok pre. Hindi ko akalain na kahit na mas payat siya sa akin kinaya niya akong patumbahin. Anong bawal na gamot kaya tinira nun? Kahit masakit ang katawan ay pinilit pa rin ni Romel na makabangon. Inunat niya ang kanyang braso at nagpatunog ng daliri at leeg. Magpapagaling lang tayong lahat. Gagantihan natin yung mga bagong salta na yan. Di ako papayag na may ibang hari sa lugar na to, no? Par, hindi kaya mas maiging kapag magaling na tayo, laylo muna tayo? O bakit? Natatakot ka ba? Hindi naman, kasi pre, di naman natin kilala yung Agapito na yan . Mas maganda siguro na magsagawa tayo ng investigasyon para malaman natin kung sino yung mga yan. Kung sa bagay, may tama ka. Huwag ka mag-alala. Sasabihin ko yan sa leader natin. Pero sa ngayon, gusto ko muna kumain. May pagkain ba tayo rito? Tatapos ko lang magluto, kumain ka na. Kasi mamayang gabi, darating na si mama. Baka isumbong ka na naman sa nanay mo. O sige. Pahingi nga ako pre. Bawi na lang ako kapag nagkapera na ha. Paano ka naman magkakapera wala naman tayong trabaho lahat. Loko. Sige na, maghahanda na ako. Napailing na lamang si Romel. Bumuntong hininga siya at napatanong sa sarili. Ay nako, ganito na lang ba lagi ang buhay ko? Naisip na rin naman niya ang magbago. Sa katunayan, plano na talaga niyang magbagong buhay. Gusto na sana niyang magpakatino para sa babaeng minamahal niya. Ang kaso nga lang, bigla namang may dumating na salot sa buhay nila. At yon ay ang lalaking si Agapito. Bago gumabi ay umalis na rin si Romel sa bahay nila Boyong. Kahit iika-ika ay naglakad siya patungo sa kuta ng kanilang gang. Habang naglalakad ay aksidenteng nakasalubong niya ang dalagang si Marian. Takang-taka yung lumapit kay Romel habang nakatingin sa mga galos niya sa muka. Diyos ko, Romel, ano na naman ba pinasok mo? Sabi mo sa akin, sumali ka na naman sa gulo, ano? Wala. Anong wala yan? Kitang-kita nabugbog ka na naman. Nagkaroon lang ng kaunting gulo. Diyos ko, anong kaunting gulo? Ganyan ba ang kaunting gulo? Halos pumikit na yung mata mo?
Marian naman, wag mo naman akong sermonan. Kung ayaw mong masermonan, ayusin mo na ang buhay mo. Oo na. Magbabago na ako. Pangako. Plano ko naman kasi talaga yun eh. May umepa lang talaga. Halika, sumama ka sa akin. Sumama? Saan? Gagamutin natin yung mga sugat mo para mas madali yang gumaling. Teka. Dadali mo ako sa lolo mong albularyo? Para humilom kagad yung sugat mo. Sandali, aray! Wala nang nagawa si Romel nang hilahin na siya ng dalaga paalis. Ayaw man niyang pumunta roon ay wala na rin siyang nagawa. Ang dahilan kung bakit hindi niya kailanman ginusto na pumunta sa lolo ni Marian ay dahil kung ano-anong pinagsasasabi noon na mahirap paniwalaan. Para kasi sa binata, nakokornihan siya sa mga albularyo. Hindi rin naman kasi siya naniniwala. Nang makarating sila ay sakto namang nasa bakura na matanda. May nilalaga itong kung ano. Napatingin na matandang albularyo nang makita si Marian. Pero nawala agad ang ngiti nito nang makita ang kasamang si Romel. Oh, nabugbog na naman tong syota mong tambay na walang direksyon ng buhay. Grabe naman kayo sa akin. Oy, bakit? Totoo naman ah. Tuwing makikita kita sa labas, lagi kang may kaaway. Yung ba ang may direksyon sa buhay? Ay naku, huwag na nga po kayo magtalo. Nandito kami lo kasi kailangan namin ng tulong nyo. Para gamutin ang isang ito na hindi naman naniniwala sa akin. Alam ko hindi kayo magkasundo ni Romel. Pero please, tulungan mo po ako na pagalingin agad itong mga sugat niya. Nang sa ganun makapaghanap na siya ng trabaho. Itong taong ito, magtatrabaho. Oo nga lo, kaya sige na. Tulungan mo na ako please. Ay nako. Pasalamat ka talagang tao ka, mahal ko ang apo ko. Kasi kung hindi, ako pa ang dadagdag dyan sa mga sugat mo. Kung makapagsalita nirarayuman na nga. Ano? May sinasabi ka ba? Wala po. Ang sabi ko, pangakong aalagaan ko po ang apo ninyo. Iiwan ko na po ang gang. Ay siguraduhin mo lang. Ha? Kahit napipilitan ay pinapasok na sila ng matanda sa loob ng maayos nitong bahay. Mag-isa lamang ang matandang si Apollo roon mula nang mamatay sa sakit ang asawa nito. Sandaling may mga hinalungkat na kung ano-anong gamot ang albularyo. Walang gana lang na nakaupo at naghihintay si Romel doon. Kailangan ba talaga to? Gagaling din naman ang mga sugat ko, ilang araw lang Manahimik ka. Gagawin natin to para humilom kagad yung sugat mo. Totoo ba yung mga ganyan? Hindi naman totoo yan Alam mo, kahit ipaliwanag ko sa'yo, hindi ka naman interesado Wala rin, hindi ka rin maniniwala. Ay nako, sige na. Basta ito na ang huli Ayaw ko na rito. Kulit ng lolo mo Ito na ang huli kung hindi ka na mabubugbog. Pagbalik ng matanda ay may mga dala na itong mga garapon na iba-iba ang kulay. Pag-amoy pa lang ni Romel ay napangiwi na siya. Hindi naman mabaho, sadyang ayaw niya lang mag-amoy matanda. Ay, ikaw Romel. Alam mo, inis na inis ako sa pagmumukha mo Pero nagtitiwala ako sa iyo na kaya mong alagaan itong apo ko. Lalong-lalo na sa mga sitwasyon na ito. Hindi ligtas sa gabi ang kababaihan. Maraming salamat sa tiwala niyo. Pero ano yung sinasabi niyo na hindi ligtas ang kababaihan sa gabi? Sumeryoso ang mukha ng matanda. Wala na sa itsura nito ang pagiging iritado sa binata. Hindi ka naman maniniwala pero sasabihin ko na rin. Nitong nakaraan, anak ng kakilala ko nawala. Babae yun. Natagpuan, patay na. Alam niyo anong nangyari? Paano namin malalaman ikaw nga nagkukwento? Aray! Binatukan siya ng matanda at halos mahilo-hilo siya ng bahagya dahil tinamaan siya sa sugat niya. Hinaswang ang babae. Nanlaki ang mata ng dalagang si Marian.
Habang si Romel naman ay walang reaksyon ng muka pero parang gusto nitong tumawa. May aswang na dito, Lo. Hindi pa napapatunayan na aswang. Pero ang basihan ay kung papaano pinatay ang dalaga. Wala nang laman loob eh. Tapos puro kalmot sa buong katawan. Para kakong nanlaban pa ang babae. Tahimik lang si Romel noong mga sandaling yon. Pilit na lamang niyang pinakikinggan ng kwento na matanda. Kung pwede nga lang siyang umalis bigla ay ginawa na niya. Pero hindi. Ayaw niyang magmukhang walang respeto sa harap ng kanyang nobya. Kaya ikaw, Romel, sa halip na nakikisama ka sa suntukan na yan, bantayan mo dapat itong si Marian, ha? Alam mo naman na lumalabas ng gabi yan minsan, hindi ba? Totoo man o hindi ang aswang, lagi ko naman pinoprotektahan niyang si Marian. Hindi niyo na kailangang ipaalala sa akin. Dalang tunay na lalaki, may pagkukusa. Sos, mayabang ka talaga. Ay sige na, umayos ka na. Tignan natin kung hanggang saan yung yabang mo sa mga gamot na ito. Isa-isang pinahira ng matandang si Apollo ang bawat sugat ni Romel. Sa sobrang hapdi, makailang ulit pang napasigaw ang binata. Kulang na lang ay maihina siya sa kanyang salawal. Makalipas lang ang halos kalahating oras ay natapos din sila. Pawis na pawis si Romel at hingal na hingal. Masakit din ang kanyang lalamunan sa kakasigaw. Maraming salamat talaga, Lo. Paano po, mauna na po kami? Sandali lang. Gabi na, delikado sa daan. Kunin nyo ito. 2 pulseras na kulay pula ang inabot ni Apollo kay Marian. Para saan po ito? Pulseras yan na mabisang proteksyon sa aswang. Kapag meron ka niyan, hindi ka na mahahawakan ng aswang. Suotin mo yan, Apo. Ikaw din, Romel, suotin mo yan. At naiirita na naman ako sa pagmumukha mo. Dami niyo talagang pauto to. Sinuot ng dalawa ang pulseras at nagpaalam na rin sila sa matandang albularyo. Nagsimula na silang maglakad. Madilim na ang paligid noon kaya napakapit na lang si Marian kay Romel. Mabuti na lang din maayos sa mga ilaw sa poste ng daan. Kumusta ang pakiramdam mo? Malamang mahapdi. Ano bang pinaglalagay ng lolo mo? Sa isip-isip ni Romel, aminado siyang kahit na papaano gumaan ang kanyang pakiramdam. Hindi niya lang masabi sa dalaga dahil hindi kaya ng kanyang pride. Isin mo lang, 2 araw o 3 magiging okay na yung mga sugat mong yan. Eh di sige, sabi mo eh. Habang naglalakad sila, bigla nilang nakasalubong sa daan si Agapito. Ang bagong siga sa kanilang lugar. Ang lalaking pumalit sa trono ng grupo nila Romel. Nakaramdam ng kaba si Romel sa mga oras na yon. Batid niyang mapapalaban siya kung tutuloy pa sila. Gusto niya sanang umatras pero nakita na siya ni Agapito. Kaya naman kahit nakabado, tumuloy na lang din siya. Katwiran ni Romel, mag-isa lang naman si Agapito. Kakayanin niyang pumalag. Napatigil si Romel at Agapito. Nagkatinginan silang sandali. Bagay na ipinagtaka ni Marian. Romel, magkakilala ba kayo? Ngumisi si Romel at matalim na tumingin kay Agapito. Siya yung epal na gustong maging bagong siga sa lugar natin. Kasama ka pala sa mga nabugbog ko. Mabuti naman at nakakalakad ka pa. Ano bang kailangan mo at bakit mo kami binabangga? Nalaman ko kasi na kayo mga siga sa baryo na to eh. Gusto ko lang kayong palitan. Dahil lang gusto mong maging siga sa baryo namin, mambubugbog ka? Hindi lang sa baryo na to. Gusto ko sa buong probinsya natin. Hoy, bago mangyari ang pangarap mo, kailangan mo muna kaming kalabanin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Wala kang alam kung ano ako. Kaya kung ako sa'yo, dapat matuto kang pumili ng mga salitang sasabihin mo. Hoy, hindi ako nasisindak sa mga ganyan, no? Sandali, Romel. Ano, makikipagsuntukan ka na naman? Hindi. Gusto ko lang tandaan ang pagmumukha ng taong to. Dahil sa susunod, lulumpuhin ko na ito. Tara na nga.
Bago sila umalis ay nagsalita pa si Agapito. Isang kataga na nagpainit ng ulo ni Romel. Ingatan mo yung babae mo, boy. Baka magulat ka na lang. Subukan mo. Sige. Idampi mo lang kahit dulo ng daliri mo sa kanya. Ihahatid kita mismo kay Satanas. Tumawa ng malakas si Agapito, pero hindi na yung pinansin pa ni Romel. Hinayaan na lang niya ang lalaki at mas inuna ang kasintahan. Aminado si Romel na parang iba talaga ang dating ni Agapito sa kanya. Meron siyang hindi mapaliwanag. Hinatid ni Romel ang kanyang kasintahan sa bahay nito. Masaya naman siyang nagpaalam. Habang naglalakad pa uwi, nagtaka si Romel dahil parang nawala na ang ibang masakit sa katawan niya. Putya, totoo yata yung gamot-gamot ni Tandang Apollo na yun ah. Kinaumagahan, parang isang malaking himala kay Romel ang biglang pagkawala ng mga pasa niya sa muka. Ganon din ng mga maga. May mga naiwan mang ibang mga sugat na pagaling na rin. Isa pa ring malaking tanong para kay Romel kung papaano nangyari yon. Kaya naman hindi nalaman ng kanyang ina ang mga nangyari sa kanya. Nagawa na naman niyang ilihim ang mga tinamong galos dahil sa away. Samantala, bigla na namang sumagi sa kanyang isipan ang lalaking si Agapito. Habang humihigop ng kape, ay hindi niya maiwasang hindi uminit ang ulo. Napadungaw na lang siya sa labas nang marinig ang kanyang ina na may kinakausap. Iiling-iling na lamang si Romel dahil kaaga-aga pa ay tsismis na naman ang inatupag ng kanyang ina. Hindi naman sana siya makikinig pero aksidenteng naabot na ng pandinig niya ang sinasabi ng kanyang nanay. Pangalawa na yata, ayan na. Nakita na ba yung babae? Yung babaeng nawawala nung nakaraan, nakita na. Ang kaso lang patay na yon. Alam niyo ba kung anong chismis? Diyos ko, pinatay daw ng aswang. Napatigil si Romel sa pag-inom ng kape nang biglang maalala ang sinabi ng matandang si Apollo dahil doon. Sa hindi malaman, tila ba biglang naging interesado si Romel sa mga usaping yon. Natatawa na lang din siya. Maya-maya lang ay naisip niyang pumunta sa kanilang tinatawag na hideout. Naabutan niya roon si Boyong na abala na naghahasa ng itak. Nilapitan niya ang kaibigan. Ang aga maghasa ah. Ano, re-rest back na ba tayo? Anong re-rest back ang pinagsasabi mo? Wala nga iba nating kasama eh. At saka, namamayagpag na yung Agapito na yun. Kilala na rin siya sa kabilang baryo. Nagsisiga-sigaan na yung siraulong yun eh. Nakasalubong ko nga siya kagabi. O anong nangyari? Wala, kasama ko si Marian eh. Tama lang yun. Di mo rin siya kaya lang ng mano-mano eh. Aba, minamalit mo ba ako? Hindi, nagsasabi lang ako ng totoo. Teka, ano yung suot mo? Napansin ni Boyong ang suot na pulseras ni Romel. Nakakapukaw kasi talaga ng atensyon yon. Dahil hindi naman nagsusuot si Romel noon pa ng mga burloloy sa katawan. Ay, galing yan sa lolo ni Marian eh. Proteksyon daw sa aswang. Diyos ko, ewan ko ba sa matandang yun? Tinigil ni Boyong ang ginagawa. Sa narinig nito ay parang nasabik itong pag-usapan ng aswang na yon. Ay, siya nga pala pre. Alam mo ba yung nangyari doon sa babaeng nawawala nung nakaraan? May nawawala ulit ngayon na. Alam ko na yan. Nabanggitan ng lolo ni Marian. Tapos, yung nawawala naman ngayon naging usapan yun sa tapat ng bahay namin. Bakit? Naniniwala ka bang aswang ang gumawa nun? Hindi naman malabo eh. Kasi siyempre pre, nasa kapis. Sabi nga nila, hindi ka tunay na taga-kapis kapag hindi ka naniniwalang may aswang dito. Ay sus, hindi pala ako tunay na taga-kapis. Kalukuhan nyo. Pero pre, paano nga kung totoo? Ano naman, wala akong pakialam. Ang focus ko, yang si Agapito na yan. Hindi ako papayag na hindi ako makaganti sa kutong lupa na yan. Ay nako, puro ganti nasa isip mo. Ang mabuti pa, sumama ka sa akin ngayong araw. Oy bakit? Sana naman yan. Raraki tayo, para may pang-date kayo ni Marian. Umarko ang ngiti sa mukha ni Romel
at nag-abir pa silang dalawa ni Boyong. Bago magtanghali, tumungo sila sa pier na isang sakay lang naman ang layo mula sa kanila. Meron kasing negosyo ang tiyuhin ni Boyong doon at naisipan nilang mag-extra. Sako-sakong bigas, asukal at asin ang kanilang pinagbubuhat doon. Hirap na hirap si Boyong dahil sa mga sugat na tinamo nito sa away. Habang si Romel naman ay wala nang nararamdamang sakit maliban na lang sa kanyang paa na hindi pa rin nagaling. Pre, napansin ko lang ngayon bakit parang ang bilis gumaling ng sugat mo? Halos isang araw pa lang yan Tao ka ba o baka aswang ka? Tulig ka ba? Pinagsasasabi mo dyan. Dahil yan dun sa gamot ng lolo ni Marian. Ewan ko ba kung may sa demonyo ba yung gamot na yun? Effective parang magic. Ito ang parang magic. Kung nasan tayo, nandun din tong siraulong to. Napatingin silang dalawa sa hindi kalayuan. Kita nila si Agapito na paparating. Wala pa itong suot na damit. Talagang pinapakita nito ang bumabakat na buto sa tagiliran nito. Lakas magtanggal ng damit, payatot naman. Nakita nilang tumigil si Agapito sa nagtitinda ng isda. Nagulat na lang sila nang biglang itinaob ni Agapito ang tinitinda ng lalaki. May kalakihan ang katawan ng lalaki kaya nasa aktong papalagan nito ang sigang si Agapito. Yari ka ngayon, maskulado pa talagang inano mo Nagkaharap si Agapito at ang lalaki. Nagkaroon ng kaunting sagutan. Maya-maya lang ay sinapak na ng maskuladong lalaki si Agapito. Pero laking gulat ng lahat ng nakakita nang wala man lang nangyari kay Agapito. Ni hindi man lang yun napatras sa kinatatayuan nito. Pre, di man lang napatras Anong klaseng tigas ng mukha meron yan? Bulong-bulungan ang maririnig sa paligid. Ang kasunod nilang narinig ay malakas na kalabog. Sinapak na kasi ni Agapito ang lalaki. Malakas itong tumumba sa mga baldihan. Tulog ang lalaki sa lakas ng suntok. Natakot ang mga tao kay Agapito kahit na ang payat nito. Walang nagtangkang tulungan ng lalaki. Maging si Romel at Boyong ay nanatili lang sa kanilang kinalalagyan. Sa puntong yon, mas naunawaan na ni Romel kung bakit ang dali lang silang nabugbog ni Agapito. Malakas talaga ang kutob nito na may hindi normal sa taong yon. Isang bagay lang na magpapatunay sa hinala niya ay ang pagiging mapulalagi ng mata nito. Naghahari-harian na talaga ang tulig na yan dito Mas masahol pa yan sa atin. Tayo, hindi tayo nangaano ng mga walang kasalanan sa atin siya, kakaiba. Baliw yata yan Hindi maintindihan kung saan siya kumukuha ng lakas ng loob para magsiga-sigaan Tingin mo, may mga bakit kaya yung taong yan? Aba, ewan ko. Tara na nga, tapusin na natin to. Pinagbububuhat na lang nila ang mga natitirang sako na naroon. Matapos ang maghapon na pag-extra sa trabahong yon, nagkaroon sila ng pagpupulong sa kanilang hideout. Nagdesisyon ng kanilang leader na pansamantala muna silang titigil sa pakikisangkot sa gulo. Ilalaan nila ang mga araw nila sa pagpaplano kung papaano papatayin ang bagong siga ng kanilang baryo. Sang-ayon naman ang lahat sa desisyon na yon. Magiging daan na rin kasi yon para sa kanila na magpagaling. Lumipas ang mga araw. Naging abala si Romel sa pag-extra sa pier. Nag-ipon kasi siya para sa pinaplano niyang date nila Marian. Hapon ng Martes, hindi inakala ni Romel na pupunta ulit siya sa bahay na matandang si Apollo. Naroon kasi si Marian at balak niya sanang yayain lang kumain. Pero nang dumating siya roon, abala ang maglolo sa kanilang ginagawa. May pasyente kasi ang maglolo. Nakaupo lamang si Romel sa gilid habang nanunood sa nangyayari. Napapangiwi na lamang siya dahil ang corny ng eksena para sa kanya. Isang dalagang babae kasi ang naroon. Nagwawala at kinailangan pang itali yon sa haligi ng bahay. Sumisigaw ng tungkol sa aswang. Ang pagkakarinig ni Romel, pinaglalaroan daw ng aswang ang babaeng yon. Misis, malakas ang aswang na naglalaro sa anak ninyo.
mas mainam na huwag niyo siyang hahayaang nasa labas. Marahil pamamaraan nito ng aswang para kusang lumapit sa kanya ang bibiktimahin niya. Pero huwag kayo mag-alala, Mrs. Gagawan ko ng paraan kung ano man ang negatibong enerhiya ang nilagay sa kanya. Pabulong na nagsalita si Romel kay Marian na katabi lang din niya. Di naman totoong sinasapian yan eh. Baliw-baliwan lang yan. Tingnan mo mukha oh. Mukhang tanga, di ba? Sino ba nagsabing sinasapian yan? Wala, di ba? Nasa ilalim kasi yan ng hipnotismo. Tapos ikaw tatawa-tawa ka. Maniniwala ka lang siguro kapag ako na yung nabiktima, no? Natamimi ang binatang si Romel. Tila nakaramdam ito ng pagkapahiya kaya nanahimik na lang ito sa isang tabi. Tumagal ng halos 2 oras na naroon si Romel. Naging kalmado na rin ang dalagang pasyente nila. Sa ngayon, nakabalik na sa realidad ng anak ninyo, Mrs. Hindi na siya mabibiktima ng aswang. Wala nang epekto ng hipnotismo sa kanya. Pero huwag kayong kampante. Mas mainam na manatili na lang muna siya sa bahay. Tumango-tango ang ginang. Pinagtulungan na rin ng mga kasama nito na buhatin ang dalaga. Pag-alis ng mga yon, pinagtuunan na naman ng matanda si Romel. Nakita mo yung nangyayari? Hinihipnotismo ng aswang ang babaeng natitipuhan niyang biktimahin. Kaya ikaw, magdoble alerto at ingat ka para sa apo ko. Kapag may nangyaring masama dyan, mayayari ka talaga sa akin. Kahit magdoble ingat ako dyan, kung hindi ko naman mababantayan niya ng 24 oras, madadali talaga yan. Romel! Ba't sasagot ka pa? Baluktot naman ang katwiran mo. Diyos ko, sabihin mo na lang kung mahina ka, kaya di mo kayang protektahan ang kasintahan mo mula sa aswang. Iharap niyo muna sa akin yung aswang bago ako maniwalang meron ng ganyan. Kung ginagamit mo lang ang utak mo dapat alam mong may mga bagay na hindi mo nakikita. Totoo sila. Gaya na lang ng Diyos. Naniniwala ka ba sa Diyos? Oo naman. O nakita mo na ba siya? Ha? Hindi pa. Bakit ka naniniwala? Kasi di ba God is everywhere? Oh, God is everywhere. Pero ang aswang, gadon rin. Pinalo na matanda si Romel ang pamaypay sa ulo. Buti na lang ay nakailag ang lalaki. Talit na kasi niyang umilag lalo na't lagi niya namang ginagawa yon kapag nakikipag-away. Matapos ang sandaling yon, sabay na ring naglakad pa uwi si Romel at Marian. Nakakapit na si Marian sa binata. Kulang na lang ay sumiksik siya sa gilid ni Romel. Uy, ano ba? Natatakot ka ba sa haka-hakang aswang na yan? Hindi sila haka-haka. Totoo sila, no? Kung ayaw mong maniwala, bahala ka sa buhay mo. Tumigil ang dalaga sa paglalakad nang maramdaman na tila merong nakasunod sa kanila. Pero nang lingunin naman nila ay wala namang tao sa likuran. Maging ang binatang si Romel ay nagtaka rin. Naramdaman niya rin kasi ang presensya sa likuran nila. Parang may sumusunod sa atin. Hayaan mo na, baka hold-upper lang yon. Baliw ka, anong hold-upper lang? Kaya kong palagan ng hold-upper, kaya kalma ka lang mahal. Hindi hold-upper ang nararamdaman ko. Parang... Aswang na naman. Pambihira na... Ha? Napatigil sa pagsasalita si Romel nang makarinig naman sila ng pag-angil. Sinundan niyo ng maihinang tawa na parabang nagpipigil. Alisa tayo, bilis! Hinila na si Romel ng kanyang kasintahan kaya napilitan na lang din siyang sumunod. Habang tumatakbo sila, rinig mismo ni Romel ang mga kaluskos sa kadiliman na parang sumusunod sa kanila. Ayaw mang aminin ni Romel pero nakaramdam na rin siya ng kaunting kaba at pagtataka. Nawala lang ang kaluskos na makarating na sila sa parting marami na ang tindahan. Hingal na hingal ang dalaga. Sakto naman na naroon pala si Boyong. Dala-dala nito ang tricycle na pinagkakargahan ng mga gulay. Oh, anong nangyari sa inyo? Bumaba si Boyong at nilapitan silang dalawa. Ito kasing si Marian Nagyayang mag-jogging. Baliw, sabihin mo kaya sa kanya ang totoo.
Hulaan ko, hinabol kayo ng aswang, no? Ay, isa pa to. Gagatungan pa. Naniniwala ka na may aswang? Tumingin-tingin si Boyong sa paligid sandali. Oo, naniniwala ako. Sa katunayan Oo na, totoo na ang aswang. Kaya pwede ba, Boyong? Hatid mo muna kami para makauwi na kami. Sa akto, pauwi na rin ako. Gusto nyo, kain muna tayo libre ko na. Nang marinig ni Romel ang salitang libre, ay mabilis siyang pumayag. Umupo na agad sila sa bakanting pwesto sa lugawan. Pre, walang masama na maniwala ka sa aswang kahit na gangster tayo. Ano ka ba? Hindi naman nakakabawas sa pagiging cool yun, no? Anang, 3 mangkok nga ng lugaw tsaka konting bilis bago pa ako mainis. See, gangster pa rin naman ako kahit naniniwala ako sa aswang. Wag na nga natin pag-usapan yung aswang na yan. Naiirita na ako Maniniwala ka lang talaga kapag ako na ang napahamak, ano? Napatingin ng seryoso si Romel. Seryoso na rin ang mukha ng dalaga at parang naiinis na ito sa kanya. Huwag ka magsalita ng ganyan. Bad yan. Masarap na sana ang kain ng 3 sa lugawan nang biglang lumitaw na naman si Agapito. Kapansin-pansin na palagi na itong walang kasama. Talagang pinapakita ng lalaki na kaya nitong maghari-harian kahit na nag-iisa lang. Hindi na sana yun mapapansin ni Romel at Boyong, pero gumawa ng eksena si Agapito. Kumuha ito ng isang mangkok na plain na lugaw at bara-barang sumalok sa malaking kawa. Walang nagawa ang Ali dahil sa kasigaan ng lalaki. Kahit ang mga kalalakihan na nasa lugawan ay hindi rin pumalag. Marahil alam nila na malilintikan lamang sila sa oras na nakipagmatigasan pa sila. Payak na ang lalaki dahil sa ginawa ni Agapito. Hindi na natiis ni Romel ang nakikita niya. Aawatin sana siya ni Marian pero pinigilan ni Boyong ang babae. Hayaan mo na siya. Ano kayaan? Sira ulo ka ba? Tumayo ang dalaga at aktong hihilahin pabalik si Romel pero nakita na ito ni Agapito. Namumula mga mata ng payat na lalaki na lumapit sa kanila. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Palagi na lang tayong pinagtatagpo Mukhang magaling na ang mga sugat mo. Nakapagtataka. May tanong lang ako. Aswang ka ba? Bakit parang ang bilis maghilom ng mga galos mo? Nilakasan ni Agapito ang pagkakasabi para marinig din ng ibang naroon. Nakakaloko ang ngiting pinapakita nito. Ngiting unang tingin pa lang ay nakakainsulto na. Lakas din ang loob mong maghari-harian sa lugar na to, no? Dayo ka lang dito, baka nakakalimutan mo. Ako? Dayo? Wala ka palang alam sa nakaraan ko Hindi bale. Ang ganda pala ng syota mong to Parang bet ko to, Hindi na pinatapos ni Romel ang sasabihin ni Agapito. Sinapak niya sa ilalim ng baba ang lalaki. Napatras yun at napahawak sa lamesa. Sa lakas ng pagkakasuntok, bumulandra yon sa mga bakanting lamesa. Napasuntok naman sa hangin si Boyong sa sobra nitong tuwa. Tigilan mo ang pambabastos mo sa kasintahan ko Kasi hindi lang yan ang mapapala mo. Tama na kasi. Nagpatunog ng leeg si Agapito. Mabilis itong lumapit kay Romel. Hinawakan nito si Romel sa liig pero agad din naman itong napatras na nanlalaki ang mga mata. Napadako naman ang tingin nito kay Boyong na sa sandaling yon nawawala ang ngiti sa mukha nito nang makitang siya ang punteriya ni Agapito. Tumakbo si Agapito palapit kay Boyong. Walang kahirap-hirap na hinawakan ni Agapito sa liig si Boyong at saka iniangat at binagsak sa lamesa. Hindi naman nagdalawang isip si Romel na tulungan ng kaibigan. Muli niyang sinapak si Agapito at tinamaan yon sa tenga. Halos masubsob ang lalaking yon sa lapag. Galit na galit yon at nanlilisik ang matang nakatingin kay Romel. Gustong-gusto nitong gumanti pero si Boyong ang pinagbubuntungan. Kaya't bago pa makalapit ulit si Agapito ay dinampot na ni Romel ang basag na bote. Tigas ng mukha mo Pwes, hindi yan uubra sa bote. Dali, lapit! Nakasarado ang mga kamao ni Agapito.
Hindi pa tayo tapos. Sus, linya yan ng mga talunan sa pelikula. Sa susunod, isama mo na mga alalay mo. Galit na umalis si Agapito. Pakiramdam naman ni Romel ay naipanalo niya ang sandaling yon. Nagtataka naman siya kung bakit parang ang hina ni Agapito sa mga oras na yon. Ibang-iba sa Agapito na bumugbog sa kanila. Ano pre, ayos ka lang? Ayos lang ako. Langya. Hindi ka na niya yata kayang patumbayin kaya ako yung tinarget ng loko. Umalis na tayo rito. Babalik pa yon. Bilisan nyo. Kainis naman oh. Matapos makapagbayad, sumakay na rin ang tatlo sa tricycle. Mabilis yung pinaandar ni Boyong. Pagkatapos maihatid si Marian sa bahay nito, tumambay na muna ang dalawang binata sa bakuran nila Boyong. Tuwang-tuwa si Boyong habang inaaksyon pa ang ginawang pag-uppercut ni Romel kay Agapito. Anip talagang ginawa mo, par. Dapat mas nilakasan mo para nakatulog yung tukmol na yun eh. Uy, huwag kang matuwa dyan ha. Sa ginawa ko, siguradong babawi yun. Kaya ikaw, ihanda mo sarili mo. Ihanda ko na rin ang sarili ko. Sa itsura ng mukha niya, parang mukha siyang hindi lalaban ng patas eh. Hindi ka ba masaya na nakaganti ka na? Baliw. Malamang masaya. Pero may iba kasi akong nararamdaman dyan kay Agapito eh. May iba kang nararamdaman? Ikaw gusto mo ba si Agapito, ha? Tanga, sipain ko yung mukha mo para tuminuki. Ito naman, mainitin ang ulo. Basta, iba ang kutob ko sa taong yon. Kaya dapat mag-ingat tayo. Natapos ang pag-uusap na yon nang si Agapito lamang ang nasa isip ni Romel. Hindi yun nawala-wala sa utak niya. Hindi naman siya natatakot sa lalaki. Pero tuwing makikita niya kasi yon, parang nagkakaroon siya ng weirdong pakiramdam. Yung bang parang nararamdaman niyang hindi kabilang sa mundong ginagalawan nila ang lalaki. Umiling-iling na lamang si Romel para alisin ang kanya mga naiisip. Natatawa na lamang siya dahil palagay niya, epekto lang ang lahat ng naiisip niya nang ginawa sa kanya ng albularyong si Apollo. Napatingin siya sa pulseras. Yun ang sinisisi niya kung bakit hindi na pangkaraniwan ang takbo ng utak niya. Inalis niya yon sa kanyang kamay at inilagay sa bulsa ng pantalon na nakasabit. Ito talagang lolo ni Marian kung ano-anong pautot eh. Kinabukasan, nagising na naman si Romel dahil sa ingay na naririnig niya sa labas. Iritang-irita na siya sa tsismisan dahil ang lakas ng boses nun. Sa inis ni Romel, sinigawan niya ang mga yon. Pero tumingin lang sa kanya mga yon kasama ang kanyang ina. Pagkatapos ay pinagpatuloy nila ulit ang pag-uusap. Hindi na nakinig pa si Romel sa usapan na yon at mas piniling lumabas na lang ng kanilang bahay. Nagtataka si Romel kung bakit ang daming tao samantalang 6:00 pa lang ng umaga noon. Karamihan sa mga taong yon ay nagmamadaling maglakad. Narinig niya sa napadaan patungo ang mga yon sa barangay. Dahil sa kuryosidad, sinundan ni Romel ang mga tao. Nakalimutan na niyang bibili nga pala siya ng pandesal. Natanaw ni Romel ang kumpulan ng mga tao sa barangay. Halos nakaharang na ang mga yon sa bukana at wala ring makadaan. Manang, anong meron dyan? Nagbibigay na naman ba ng libreng brief at panty si Kapitan? Nakasimangot ang ginang na lumingon sa kanya. Anong pinagsasasabi mo? Balibasa wala kang ginawa sa buhay kaya wala ka ring alam eh. Uy, sungit niyo ah. Kaya nga ako nagtatanong kasi wala akong alam eh. Sipain ko tungkod mo dyan eh. Hindi na lamang pinansin ni Romel ang ginang na umira pa sa kanya. Nakipagsiksikan na lamang siya sa mga taong nagkukumpulan hanggang sa nakita na rin niya kung ano ba talaga ang meron doon. Isang babae ang nakahiga sa lapag at nakatakip lamang yon ng malapad na dahon ng saging. Yumuko ang binata para sumilip pa ilalim. Napamura na lang siya ng masipat na parang may natira pang bituka na nakalaylay sa tiyan. Manong, anong nangyari sa babae? Pinatay! Napailing na lamang si Romel dahil wala naman siyang makausap na maayos doon.
Kaya ang ginawa niya ay umuwi na lamang siya sa kanila. Sakto naman na naabutan niya ang ina sa loob ng kanilang bahay. Tatanungin na lamang niya yon dahil tsak na may alam ito. Nay, may itatanong lang sana ako. Ay nako, wala akong pera. Hindi pa ako nababayaran ng mga pautang ko. Hindi naman ako hihingi ng pera eh. Eh ano bang itatanong mo? Nagpamewang ang ginang sa kanya at nakataas pa ang isang kilay. Alam niyo ba kung anong nangyari doon sa babaeng bangkay sa barangay ngayon? Nang marinig yun ng kanyang ina ay parang nagningning ang mata nito. Tila ba kinatuwa ng ginang na interesado sa ganoong bagay ang kanyang nag-iisang anak. Eh bakit nak? Gusto mo ring maging mosong? Ha? Anong mosong? Sawang-sawa ka na maging sakit ng ulo ko. Ayaw mo na ba maging basagolero? Ano nga yung mosong? Mosong! Asawa ni Mosang! Chismoso! Chismosa! Dami mong alam, Nay. Sagutin niyo na lang yung tanong ko. Gusto mo talaga malaman ha? Sige, sasabihin ko sa'yo. Umupo ang ginang sa bakanting upuan na nasa harapan ni Romel. Bumuntong hininga muna ito ng saglit. Hindi ka naman naniniwala pero sige, eto na. Pinatay ang babaeng yon, kinatay. Ang may sala, alam mo? Aswang. Aswang ang dumali doon. At ang pinakamasaklap pa, anak ni Kapitan ang babaeng yon. Kaya ngayon galit na galit si Kapitan. Ang sabi nila, lahat daw ng lalaki dito sa baryo natin iimbestigahan. May hinala kasi na baka lalaki ang aswang kasi puro babae lang ang dinadali. Yung mga babae din kasi may mga bakas ng halik sa leeg eh. Napapadalas yatang napag-uusapan ng mga aswang na yan Isma, ikaw na nga lang yata ang hindi naniniwala eh. Isa ka na ako maniniwala kapag nakita ko mismo. Tsaka may asikasuhin pa akong mahalaga Isang epal dito sa baryo. Bumuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Maayos namang natapos ang kanilang pag-uusap. Kasundo naman kasi talaga ni Romel ang kanyang ina. Sa katunayan, lahat ng kanyang kagustuhan ay pinapayagan ni Tess. Ang hindi alam ng ginang, isa palang siraulong gangster ang kanyang nag-iisang anak. Mag-aalas 6 na ng gabi. Mag-isang naglalakad si Romel patungo sa bahay nila Marian. Yung kasi ang araw ng usapan nila para sa kanilang date. Dumaan siya sa sinasabi ng ilan na shortcut. Kampante lang naman si Romel kahit mag-isa lang siya dahil may nakakasabay siya. Isa pa, dala-dala naman niya ang balisong na lagi niyang sinusukbit sa tagiliran. Maya-maya lang, nagulat na lang si Romel nang merong sumuntok sa kanyang likuran. Sumubsob ang binata at sandaling nakaramdam ng pagkahilo. Pagtingin niya, si Agapito ang kanyang nakita. Galit na galit ang mukha nito. Gigil na makaganti sa kanya. Ngayon ka pala pwedeng mabugbog. Pasalamat ka nun. May sagabal kaya araw mo yun. Ngayon, magdasal kang hindi mabali ang buto mo. Bumangon si Romel at napapahawak pa sa kanyang batok. Sinasabi ko na nga patraydor ka palaging umatake. Mabilis na naglakad si Agapito sa kanya. Sinapak siya uli nito sa tiyan. Sa puntong yon ay dumura na ng dugo si Romel. Sobrang sakit ng suntok sa kanya. Halos mamilipit siya sa lakas. Hindi pa nakontento si Agapito. Sinakal siya nito at saka itinaas sa ere. Takang-taka si Romel kung papaanong nagawa yon ng isang payatot. Nahihirapan ng huminga ang binata. Mabuti na lang nadukot niya pa ang kanyang balisong. Sinaksak niya sa kamay si Agapito na naging dahilan para mabitiwan siya nito. Inundayan ulit ni Romel ng saksak ang lalaki at nadaplisan ito sa braso. Sa puntong yon, medyo nakaramdam na ng pag-aalinlangan si Agapito. O ano? Natigilan ka no? Lalo mo kong ginagalit. Hintayin mo ang ganti ko. Naglakad ng mabilis si Agapito at hindi na yon hinabol pa ni Romel. Uubo-ubo ang binata noon habang nakahawak sa kanyang liig. Naisaan ko na naman si Tanga.
Dahil sa pangyayaring yon, minabuti ni Romel na hindi na muna niya yayayaing mag-date sa bayan si Marian. Hindi na muna niya pinuntahan ang dalaga. Sa halip, doon na muna siya sa kanilang hideout nagtungo. Doon siya nagpalipas ng gabi. Dakong 2:00 ng madaling araw ay mag-isa na lang si Romel na nagising sa kanilang hideout. Nasa tapat siya ng malaking kubo na ginawa nila nang makaramdam ng presensya sa paligid. Hinawakan niya agad ang 2x2 sa nasa gilid. Daan-daan siyang sumilip sa silong ng hideout nila. Naramdaman at narinig niya kasi na parang doon nagmumula ang mga kaluskos. Mga ilang sandali lang, napasigaw ng malakas si Romel nang biglang may lumabas mula roon. Isang lalaki na malaki ang bibig. Nakalabas ang matutulis na pangil nito. Nilundagan siya ng lalaki. Pumaibabaw ito sa kanya. Nasa aktong kakagatin na sana siya ng nilalang na yon nang magising naman ang iba pang miyembro ng gang. Kumuha ng baril ang isa sa kanila at tinamaan ng bala ang nilalang sa paa. Iika-ikang gumapang ang lalaki patungo sa dilim. Sunod-sunod na pagpapaputok pa ang ginawa nila. Kaya hindi na bumalik pa ang aswang na yon. Natulala si Romel sa nangyari. Hindi siya makapaniwala. Anong klaseng tao yun? Umiling ang kanilang leader at sinabing ang lalaking yon ay isang aswang. Sa puntong yon, doon na naniwala si Romel. Litong-lito si Romel. Walang ideya ang lahat kung bakit siya ang inatake nung gabing yon. Samantalang ang pagkakaalam nila ay puro babae lang ang dinadali ng aswang na yon. Kahit alanganin na sa daan ay tumakbo na mabilis si Romel. Tumungo siya sa bahay ng matandang si Apollo. Kahit alam niyang tulog na ang matanda ay binulabog niya yon. Mga Polo! Hoy! Gising ka muna dyan! Makailang ulit na kinatok ni Romel ang pintuan ng matanda. Halos maalog na ngayon dahil sa bigat ng kanyang kamay. Mga ilang sandali lang, padabog na ang bukas ng pinto. Bumungad ang nakasimangot na matandang si Apollo. May hawak itong pamalo na muntikan ng tumama kay Romel. Mabuti na lamang ay nakailag ang binata. Isa kang malaking buwisit sa gabing ito. Ano ba problema mo? At bakit ka nanggugulo sa ganitong oras? Oo, teka nga. Kumalmalungo kayo. Sino kakalma sa ginagawa mo? Maganda na panaginip ko inudlot mo pa. Naniniwala na po ako sa aswang. Inatake ako ng isa kanina. Natigilan na matanda sa kakaalburuto nito. Baka sa mukha ni Apollo ang pagkalito. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo, ha? Tingin niyo ba magsasayang ako ng oras na pumunta rito kung nagpapapansin lang ako? Totoong naniniwala na ako sa aswang dahil mismong ako ang nakakita. Sa mismong harapan ko. Muntikan pa nga akong kagatin Paano ka mahahawakan ng aswang may binigay ako sa'yo? Ay, tintek ka. Nasaan na yung pulseras? Bakit? Legit ba yun? Kung sinuot mo yon, hindi ka sana inatake ng aswang. Wala ka talagang utak, ano? Sana mag-break na kayo ng apo ko. Sakit ka sa ulo. Teka, ano ba? Kumalma ka nga. Hindi ako pumunta dito para makipagtalo. Nandito ako kasi kailangan ko ng tulong nyo. Tulong? Ngayon napatunayan ko na totoo nga ang aswang. Naniniwala na rin ako na baka isa na si Marian ang maging biktima niya. At ayaw kong mangyari yun sa kanya. Kaya pakiusap, tulungan niyo ako. Paano kung mapapatay yung aswang? Iwan mo na ang pagiging gangster mo at tutulungan kita sa gusto mong mangyari. Hindi naman pwede yan. Hindi lang naman kasi kami basta gang Parang magkakapatid na rin kami. Di wala tayong dapat na pag-usapan pa. Uy, sandali! Kung hindi mo kayang isuko ang isang bagay na mahalaga sa'yo para sa isang tao, isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi mo ganun kamahal ang taong yon. Saka mo na ako balikan kapag kaya mo nang iwan ang salot na ganggang na yan. Isasara na sana ni Apollo ang pintuan nang isiksik ni Romel ang kanyang sarili doon. Ay! Ano ba? Sa naulo ka talaga! Sige na. Kahit sabihin mo lang sa akin kung ano ang kahinaan ng aswang. Tapos ako nang bahala. Sige na mga Polo. Para din naman kay Marian ang gagawin ko Huminga ng malalim ang matandang lalaki.
Konsumido na ito sa ginagawa ni Romel. Kaya naman pinapasok na lang din ng matanda ang binata. Mangako ka sa akin na iiwan mo yung gang na yan, ha? Oo na, ulit nyo naman eh. Pangako. O sige, makinig ka sa akin, Romel. Ang aswang ay hindi gaya ng mga nakakaaway mo. Hindi siya kagaya ng siga ngayon sa baryo natin na pwede mong labanan ng harapan. Mabangis ang aswang. Tuso ang mga aswang at traidor. Hindi mo matatalo ang aswang na yon kung ikaw lang. Kaya kailangan mo ng kasama para mapatay yon. May naisip na akong pwede kong maisama. Ngayon sabihin nyo, paano namin siya mapapatay? Umupo ang matanda sa lamesa at napapailing. Kailangan mong itarak sa puso niya ang isang punyal na ibinabad sa dugo ng kabayo. Ano po? Binabad sa dugo ng kabayo? Anong meron sa dugo ng kabayo? Mapanganib na armas ang dugo ng kabayo para sa kanila. Takot sila sa dugong yon dahil alam nilang maaari silang mamatay kahit makadampi lang sila sa dugo ng kabayo. Isa naman ako hahanap ng mga yan. Pambihira naman oh. Meron na akong punyal dito. Dugo na lamang ng kabayo ang kailangan mo. Natahimik sandali ang binata. Saka lamang niya naisip na talagang mahirap ang kanyang papasukin. Yun ang unang pagkakataon na gagawa siya ng isang bagay na malayo sa nakasanayan niya. Sige ho, ibigay niyo sa akin yung punyal. Maghahanap ako ng dugo ng kabayo. Hoy Romel, seryosohin mo ito ha? Kasi seryoso tong gagawin mo. Kung kaya ko lang ako na ang gagawa. Pero dahil nagbibida-bida ka, di ikaw na. Seryoso naman ho ako eh. Yung nangyari sa akin kanina, yun ang nagbukas sa isipan ko na pwedeng mangyari din yun kay Marian. Lalo na't puro babae ang binibiktima niya. Pero nagtataka lang ako. Hindi naman ako babae pero bakit niya ako inatake? Abay, ewan ko. Teka, kukunin ko lang yung punyal ha. May hinalungkat na naman na matanda sa baul nito. Makalipas lang ang ilang minuto, bumalik ito na dala ang punyal na nakabalot pa sa tela. Isang dangkal at kalahati ang laki ng punyal. Inilapag naman na matanda ang punyal sa ibabaw ng lamesa. Ito ang punyal. Ingatan mo yan ha. May kabigatan ng punyal ng kunin yun ni Romel. Namangha siya ng bahagya. Unang beses pa lang kasi siyang nakakita ng punyal sa buong buhay niya. Kadalasan ay sa mga palabas niya lang yun nakikita. Pangako, gagamitin ko ang punyal na ito para protektahan ang kababaihan sa baryo, lalong-lalo na si Marian. Umuwi si Romel sa kanila. Naabutan niya ang inang mahimbing na natutulog. Inilabas niya ang kulay gintong punyal. Maganda ang disenyo nito. Bigla na lang niyang napagtanto na mula nang umiwas muna siya sa gulo, may nagbago sa kanyang pananaw. Parang gusto na lamang niyang tumino para mapangalagaan ang mga mahal niya sa buhay. Bagay na hindi naiisip ni Romel noon. Sa kanyang palagay, malaki siguro ang naging epekto ng pag-atake sa kanya ng aswang. Doon kasi nagsimula ang lahat ng kanyang pagiging interesado. Ama ba tong pinaggagawa ko? Iiling-iling na humiga na lamang si Romel sa kanyang papag. Nakatulog siya ng maayos, kahit na maraming nangyari sa kanyang araw. Kinaumagahan, nagising si Romel dahil sa malakas na boses ni Boyong. Nasampal niya pa ang kaibigan dahil halos mabingi siya sa kakasigaw nito. Ano bang problema mo? Bakit ka ba nandito? Bad news pre, si Pinuno, wala na, patay na rin. Nanlaki ang mga mata ni Romel. Nawala agad ang antok niya nang marinig ang mga salitang yon. Visit ka, umayos ka sa biro mo ha. Hindi ako nagbibiro, halika na. Hinila ni Boyong si Romel palabas ng kanilang bahay. Pagdating nila sa kanilang hideout, naabutan nilang nakahandusay ang ilang mga kasamahan nila. Duguan at maraming malalaking hiwa sa katawan ng mga yon. Pero ang mas masaklap, patay na rin ang kanilang pinuno na nakabuka ang tiyan. Wala ng laman loob. Hinala ni Boyong, inatake ng aswang ang mga miyembro ng gang.
Pre, malakas ang inala ko. Aswang ang gumawa nito. Pero bakit? Akala ko ba babae lang ang inaatake niya? Brutal nito. Hindi ka tanggap-tanggap. Nagsarado ang kamao ni Romel. Namuo ang matinding galit sa kanyang kalooban. Hindi lang yan, pre. May mga na-recover sila kapitan na bangkay na naman ng mga babae. 3, mga walang saplot ng makita. Tapos, wala na ring laman loob. Palala ng palala ang nangyayari, pre. Mas malaking problema pa to sa alitan natin kay Agapito eh. Huwag ka mag-alala, Boyong. Mapapatay natin yung aswang na yan. Makalipas ang ilang oras, kinuha na rin ang bangkay ng kanilang mga kasama. Lahat ng pamilya ng mga biktima ay walang humpay ang pag-iyak. Kahit na papaano, masakit din para kay Romel at Boyong ang nangyari. Pero dahil doon, mas lalong nagkaroon ng dahilan si Romel para tugisin ang aswang na yon. Kinagabihan, matapos makadiskarte ng pera para sa pamasahe, niyaya na ni Romel ang kaibigan na si Boyong. Naipaliwanag na niya kay Boyong ang mga napag-usapan nila ni Apollo. Sang-ayon naman si Boyong sa gustong mangyari ni Romel, kaya suportado niya ito. Saan naman kaya tayo hahanap ng dugo ng kabayo na yan, pre? Nasa biyahe ng dalawa noong mga sandaling yon. Aminadong may kabang nararamdaman si Romel. Sa dami nga ng napatay ng aswang, hindi malabong napakadali para lang sa nilalang na yon na paslangin si Romel. Bagay na nagdudulot ng kaunting pagkabahala para sa binata. Parang nabawasan ang kanyang pagiging gangster. May alam akong pwedeng pagkunan, pero sana bukas pa ngayon. Hindi nagtagal ay bumaba na rin ang dalawa nang makarating na sa bayan. Nagtanong-tanong sila kung saan nakatira ang nagngangalang Mao, isang Chinese na negosyante. Dahil sa pagiging kilala ng singkit na yon, madali nilang nalaman ang kinaroroonan nito. Kabayo pala ang negosyo ng inchik na yon. Oh, may ganito pa palang lugar dito sa bayan? Akala ko puro gusali na lang dito eh. May malawak na pastulan pala rito. Mamaya ka na mamangha. Kailangan natin malaman kung nandyan nga yung may-ari. Lumapit agad sila sa malaking bahay na naroon. Lalapit pa lang sila pero hinarang na agad sila ng 2 gwardya sa gilid. Nandyan po ba si Mr. Mao? Hindi sumagot ang 2 gwardya at nanatili lang yung nakaharap sa kanila. Nabalitaan kasi namin na nagbebenta ng karne ng kabayo si Mr. Mao. Nagbabakasakali lang kami na makakabili kami ng dugo ng kabayo. Mga pipi yata itong mga to eh. Ano? Talunin na lang natin yung gate. Sira ulo. Nakikita mo ba yung hawak na baril ng 2? Nakamamatay yan. Umalis na lang sa harapan nila ang 2 nang marinig ang boses ng isang lalaking incheck na hindi pa naman sobrang katandaan. Nagbigay galang ang 2 gwardya sa amo nila. Kayo sino kayo? Bakit kayo gugulo sa 2 ko gwardya? Magandang gabi po. Pasensya na po sa abala. Ako po si... Wala ko pake kung sino ikaw. Sabihin mo ano iyo pakay. Nandito kami para sana bumili ng dugo ng kabayo. Dugo kabayo? Kayo bibili? Aba, ano gagawin nyo dugo kabayo? Gagawin pong dinugot. Uy, maayos ka naman. May tradisyon po kasi kami sa pamilya namin. Lahat ng pangit, kailangan pahiran sa mukha ng dugo ng kabayo. Para pagkatapos ng 1 taon gagwapo ng kaunti yung mga pangit. Ikaw sabi tradisyon. Di tawag dyan, tradisyon na mga pangit. Ako pinatawa mo. Dahil dyan. Pagbebentahan mo na kami? Hindi, kayo uwi na. Pambihira naman tong inchik na to. Banggitin mo na kasi yung presyo. Mukhang pera yan eh. 600. Tumigil ang incheck sa paglalakad. Malapad ang ngiti nitong tumingin sa kanila. Sa isang iglap, pumayag agad yon. Madali nilang nakuha ang dugo ng kabayo. Hindi na rin sila nagtagal pa roon dahil kailangan pa nilang puntahan si Apollo. Uy pre, di ba si Agapito yun? Nanggagangster na naman dun sa karinderya oh.
Nasa bangketa sila habang naghihintay ng masasakyan nang matanaw sa kabila si Agapito. Ginugulo ang mga kumakain. Kahit hindi nila naririnig ang sinasabi ng lalaki roon, kutob nila sa pilitang humihingi ng pera si Agapito. Wala tayong panahon para sa kanya. Ang aswang ang dapat nating unahin. Kung sa bagay, tama ka naman. Pero bakit kaya siya iika-ika ng lakad? Muling napalingon doon si Romel nang may isang ideya na pumasok sa utak niya. Nagtayuan ng kanyang balahibo nang maisip na baka si Agapito ang aswang na pumapatay sa kanilang baryo. Sa pagkakaalala niya kasi, natamaan sa hita ang aswang ng barilin ng kanilang kasamahan. Dahilan para maging iika-ika yun. Gaya na lamang ng nakikita ni Romel kay Agapito sa mga sandaling yon. Pero sa kabilang banda, malabo rin para sa kanya na si Agapito nga ang aswang. Masyado kasing payat si Agapito, samantalang ang aswang naman ay may pagkalaman ang katawan. Di pwede, malabo. Ha? Anong malabot hindi pwede? Wala. Oh, ayan na yung sasakyan, sumakay na tayo. Nagkibit balikat na lamang si Boyong at sumunod na rin kay Romel sa tricycle. Hating gabi na nang makarating sila sa pamamahay ng albularyong si Apollo. Nagkakapi ang matanda nang madatnan nila ito. Napatango ang matanda nang makita ang daladala nilang plastik na laman ang dugo ng kabayo. Mga Apollo, ito na yung dugo ng kabayo. Haba, talagang pinatutunayan mong seryoso ka talaga sa mga sinabi mo ha. Pero irita pa rin ako sa mukha mo ha. O tara, pasok kayo. Ay, teka sandali. Sino pala ang isang tukbol na ito? Yan nga po pala si Boyong, kaibigan ko. Youngster din yan ano? Mukhang maasim eh. Magsasalita pa sana si Boyong pero sinenyasa na lamang ito ni Romel. Mga ilang sandali lang, nilagay na ni Apollo ang dugo sa maliit na planggana. Binigay na rin ni Romel ang punyal na daladala nito. Itatapon mo na ba yung dugo pagkatapos pagbabaran o gagawin niyo pong dinuguan? Gusto mo gawin kitang bopis. Manahimik ka nga. Sinimula ng matandang albularyo ang gagawin nitong ritual. Tahimik lang si Romel at Boyong sa mga sandaling yun. Pinakikinggan lamang nila ang matanda kahit na wala naman silang naiintindihan. Ang mahalaga kay Romel, matapos na ang sandaling yon dahil maging siya ay nakokornihan. Tumagal ng halos 50 minuto ang ginagawa ng albularyo. Sa wakas, dumilat na rin yon na sinyalis na tapos na ang ritual. Napabuntong hininga pa ang dalawa dahil sa tuwa. Bumalik ka sa akin kapag tapos na ang 24 oras. Kailangan mababa nito ng husto para mas kumapit ang dugo. Sige. Basta siguraduhin nyo lang natatalab yan ha. Kasi itataya ko talaga ang buhay ko para mapatay lang yung aswang na yan. Wala ka pa rin tiwala. Naniniguro lang. Malay ko ba kung marunong ka rin mang-trip? Umalis na kayo bago pa ako mainis. Ikaw Romela, isuot mo uli yung pulseras. Kailangan mo yon. Oo na, sige na. Alis na kami. Marami po. Huwag ka nang magsalita. Umalis na lang ang dalawa at naglakad pa uwi. Napapakamot na lamang sa ulo si Boyong dahil sa kasungitan ng matandang si Apollo. Maya-maya lang ay naghiwalay na rin ng landas ang dalawa. Dadaanan muna kasi ni Romel ang kanyang kasintahan na si Marian. Sa mga nangyari kasi, hindi sila gaanong nakapagkita. Aminado ang binata na namiss na niya ang babae. O sige na, mauna ka na. Dito na ako sa kabila. Sigurado ka ba na mag-isa ka lang na maglalakad? Wala naman ako makakasama kaya wala naman ako magagawa. Kailangan kong dalawin si Marian. Diyos ko naman, pag-ibig nga naman, hahamakin ang lahat. Masunod lamang ang pusong, sige na, lakad na. Kumaway na lamang si Boyong habang papaalis ito. Daming alam kakabasa kasi ng pocketbook kung ano-ano tuloy yung pinagsasabi. Huminga ng malalim si Romel. Batid niyang ang pag-iisa ay hindi magandang ideya. Lalo na't may aswang na gumagala sa kanilang lugar. At isa pa,
may agapito rin na pwede niyang makasuntukan na naman. Pero nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Sa gabi lang din kasi ang perpektong pagkakataon para makita niya ang dalaga. Hindi siya maaaring pumunta ng maliwanag dahil ayaw sa kanya ng mga magulang ni Marian. Habang naglalakad si Romel, alam niyang merong sumusunod sa kanya. Dala-dala niya ang kanyang balisong kaya kahit na paano, hindi naman siya natatakot na pumalag. Nakahawak na siya sa kanyang tagiliran kung saan nakasuksok ang kutsilyo. Sandali siyang tumigil. Tumingin siya sa likuran pero wala naman siyang nakitang kung sino. Bumuntong hininga ang lalaki pero para siyang naging kampante. Naalala niya ang sinabi ni Apollo na ang mga aswang daw ay mga tuso at traidor. Binilisan niya pa ng bahagya ang kanyang lakad. Nang makarinig ng mga kaluskos sa paligid, tumakbo na ng napakabilis ang binata. Wala na siyang pakialam kung magmukha siyang duwag. Ang mahalaga na lamang sa kanya ay makarating ng buhay sa bahay nila Marian. Saka lamang nakahinga ng maluwag si Romel nang makarating na siya sa medyo may mga tao at tindahan. Hingal na hingal ang binata. Nakahawak pa siya sa kanyang magkabilang tuhod. Ilang yung buhay to. Hindi naman ako ganito kaduwag dati. Ganito ba talaga kapag may pinoprotektahan? Pambihira. Malakas na ang loob ni Romel na lakarin ng daan dahil may makakasabay na siya. Malapit na lang din naman ang bahay ng kanyang kasintahan doon. Hindi nagtagal ay nakarating na rin siya sa bahay ni Marian. Agad siyang nakita ng dalagang nakatanaw sa bintana na mukhang naghihintay din sa kanya. Batikan sa pagiging akyat bahay si Romel, kaya naging madali lang para sa kanya na umakyat para makapasok sa bintana. Oh, anong ginagawa mo rito? Baliw ka, gabing-gabi na. Sus, kunwari ka pa. Hinihintay mo rin naman ako. Delikado na no, dapat hindi ka na nagpunti. Pwede naman akong gumawa ng paraan bukas para makipagkita sa'yo. Galing kasi ako sa lolo mo. Nakakuha na kami ng dugo ng kabayo. Bukas ng gabi sa ganitong oras, magagamit ko na yon para patayin yung aswang. Seryoso ka na ba talaga dyan? Hindi mo naman kailangang magpakabayani para sa lahat eh. Hindi lang naman para sa baryo to Para din sa'yo. Gusto kitang protektahan dahil ayaw ko mabiktima kanya. Sandaling natahimik si Marian. Kinilig ito ng palihim. Pero Romel, mabangis ang aswang. Maging si Kapitan wala ring magawa. Nahabol nila kanina yung aswang pero masyadong maliksi. Kakayanin mo kaya yung isang yon? Tandaan mo hindi mo magagamit ang pagiging gangster mo sa aswang. Huwag ka mag-alala. Gagawin ko ang makakaya ko. Ako ang papatay sa aswang na yon. Pangako. Nagyakapan ang dalawa at tinalikan ni Romel si Marian sa noo. O paano? Kailangan ko nang umalis. Baka makatunog na naman ang tatay mo. O sige, pero isuot mo yung pulseras na ito. Bakit kasi wala yung sayo Iniwan ko sa bahay Hindi ko naman kasi inakala talaga na mahalaga yon. Ay nako, pasaway ka talaga. Sige na, suotin mo na yan at umalis ka na. Maraming salamat Basta tandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal din kita. Hindi na nagsayang ng oras si Romel nang marinig niya ang boses ng ama ng babae. Dali-dali na siyang tumalon pababa ng bintana. Napapangiti na lang siya nang makaalis habang nakatanaw pa rin ang babae. Papatunayan ko sa kanilang lahat na kaya kong magbago at sisimulan ko yon sa pagprotekta sa iyo. Nakangiting nakatingin ang binata roon bago ito umalis. Umuwing ligtas ang lalaki sa kanilang bahay. Dinatnan niya sa bahay nila ang ina na masarap na ang tulog habang yakap ang kanilang gasol. Pambihira naman talaga Lasing na naman to si nanay. Kinumutan na lamang niya ang ginang at natulog na rin. Kinabukasan, himalang wala ng istorbo sa tulog ni Romel. Ganun pa man, maaga pa rin siyang nagising.
Naalala niyang may lakad na pala sila ni Boyong. Pupuntahan nila ang burol ng kasamahan nilang pinatay ng aswang. Pero hindi pa man nakakapagbihis si Romel, natanaw niya malayo pa lang napapalapit na si Boyong. Nakabrief pa nga yun sa pagmamadali. Lintik ka. Bakit ka nakaganyan? Wala ka bang short? Pre, pumasok nga dito. Nakakaya ka dyan. Pre, may chismis. Masamang bad news. Masama na nga, bad pa. Ano ba yun? Narinig ko si nanay at tatay kanini. Napadaan sila sa bahay nila Marian. Marami daw tao doon ngayon. Pakiramdam ko pre, may nangyari masama. Gulat ang reaksyon ni Romel sa mga pagkakataong yon. Wala nang sabi-sabi ay agad siyang tumakbo paalis. Pinuntahan niya ang bahay ng dalaga. At pagdating nga niya roon, umiiyak ang mga magulang ng babae. Si Marian daw ay dinukot ng aswang. Nagtayuan ng balahibo ni Romel. Magkahalong takot ang kanyang nararamdaman. Takot dahil baka may kung anong gawin ng aswang sa dalaga. Galit dahil sa dami na ng pinatay ng aswang, hindi pa rin yun nakukontento. Ang unang pumasok sa isipan ni Romel noong mga sandaling yon ay puntahan si Apollo. Agad silang tumakbo ni Boyong na nanghablot na lang ng short sa sampayan ng kapitbahay. Pagdating nila sa bahay na matanda, naabutan nila si Apollo na may natuyong dugo sa bandang kilay nito. Namamagari ng kaliwang pisngi. Mukhang sinuntok lang ng ilang ulit ang matanda. Mang Apollo, anong nangyari? Pinuntahan ako ng aswang dito. Bitbit niya si Maria na walang malay. Sinabi niya sa akin na ipaalam sa'yo na matatagpuan mo ang aswang sa abandonadong tulay sa Norte Damaso na kalye. Akin na yung punyal. Kailangan ko ng puntaan agad si Marian. Teka, makinig ka. Hindi ka pwedeng pumunta agad nang hindi pa natatapos Wala na akong oras. Bawat segundo natakbo. Nasa panganib ang buhay ni Marian. Pero kung pupunta ka doon nang walang dalang armas na malakas, mas mauna pa kayong mamatay kesa sa apo ka. Huwag kang nga magsalita ng ganyan. Matuto ka kasing makinig. Pre, sa tingin ko tama si Tanda. Mauuwi sa wala ang lahat ng ginawa natin kung mamamatay lang tayong dalawa. Anong gusto mo? Tutunga nga lang tayo rito at maghihintay tayo na sumapit ang gabi? Yun lang talaga magagawa mo. Kahit magmaktol ka dyan, hindi ko ibibigay ang punyal. Ay, bisit naman buhay to. Bakit naman kasi nakuha ng aswang na yun si Marian eh? Nagtanong ka pa talaga? Nasa iyo nga yung porselas niya eh. Natameme si Romel nang mapagtanto ang bagay na yon. Kung hindi binigay sa kanya ng dalaga ang pulseras na yon, at kung hindi dahil sa katangahan niyang iwan ng kanya sa bahay, hindi sana mabibihag ang dalaga. Sa huli, sarili lang din niya ang kanyang sinisisi. Napapasabunot na lamang sa ulo si Romel. Gusto niyang magwala sa sobrang inis sa kanyang sarili. Pre, kalma ka lang. Romel, pinapupunta ka niya sa Norte Damaso 1 oras bago tuluyang pwedeng gamitin ang punyal. Kapag hindi ka sumipot, mamamatay si Marian. Malakas ang kutob ko na kilala mo ang aswang. May naisip si Romel pero hindi na lamang niya sinabi. Gusto niya na malaman mismo sa kanyang mga mata kung tama nga ba ang kanyang hinala. Sisipot ako sa oras na gusto niya. Boyong, maiwan ka ha? Paano ka? Ayos lang ako. Hanggat nasa akin tong pulseras, hindi niya ako mahahawakan. Isa pa, ikaw ang magdadala ng punyal kapag pwede na. 1 oras muna akong makikipaggaguhan sa aswang na yon. Kumalma na bahagya si Romel. Kahit papaano ay nalinawan na rin siya. Ang tanging nagawa na lamang niya noon ay pagdasal ang kaligtasan ng babae. Mabilis na lumipas ang mga oras. Umalis na rin ang binata patungo sa sinasabing abandonadong kalye. Tulad ng napag-usapan, mag-isa lang siya roon. Nakarating siya sa tulay. Sa dulo ng tulay ay naroon ang tila pamilyar na tindig ng isang lalaki. Samantalang sa gilid nito, nakatali si Marian sa haligi ng tulay. Lumapit agad si Romel patungo roon. At doon, nakumpirma nga niyang si Agapito nga
ang talagang aswang. Sinasabi ko na nga ba ikaw ang aswang Kaya pala gustong-gusto kong patayin ang aswang kasi ikaw pala yun. Hindi nagsayang ng oras si Romel. Nagmamadali siyang tumakbo para saksakin ng dalang kutsilyo si Agapito. Pero biglang nagbago ang anyo ng lalaki. Dinakma lang nito ang binata sa leeg at saka sinapak sa muka. Hindi pa ito nakontento. Pinagtatatadyakan pa siya nito sa kahit saang bahagi ng katawan. Alam mo, tatalampay ang pulseras na yan. Hindi na. Wala kahit na anong pangontrang tumatalab sa akin kapag malapit na ang kabilugan ng buwan. Napatingin pa sa itaas ang lalaki. Sabay tumawa ito ng malakas. Habang si Romel naman ay lupaypay na nun. Wala pang 10 minuto, ramdam na agad ni Romel ang pagkatalo. Halika rito. Magtabi kayo. Mamayang kabilugan ng buwan. Kakainin ko kayo ng sabay. Pinagsisisipa ulit ng aswang si Romel. Buti na lamang ay walang malay ang babae kaya hindi nito nakikita ang nangyayari. Hindi na kayang kumilos pa ni Romel. Nahihilo na rin siya. Samantalang si Agapito naman ay nakaupo sa gitna ng kalye. Nakatingala sa buwan habang hinihintay ang oras na maging bilog yun. Maghintay ka lang. Mamamatay din kayo. Huwag kayong mainip. Maya-maya pa, nakita ni Romel na tuluyan na ngang naging bilog ang buwan. Kinakabahan na si Romel lalo na nang dalhin na sila sa gitna ng kalye. Oras na para sa masarap na pagkain. Sa ilalim ng bilog at dilaw na buwan ay may isang malinamnam na hapunan. Nasa aktong kakagatin na ni Agapito si Marian nang makarinig sila ng sigaw. Romel! Catch! Hinagis ni Boyong ang punyal na nakabalot ng tela. Parang nag-slow motion pa yon sa ere habang nakatingin silang dalawa. Pagsalo ni Romel, buong lakas niyang binuo sa mga natitirang enerhiya sa katawan. Sinaksak niya si Agapito sa dibdib. Sa bilis ng pangyayari, nagulat na lamang si Agapito. Napaatras yun ng napaatras hanggang sa tuluyan ng matumba. Hindi maaari. Agad na nanigas ang katawan ni Agapito dahil sa punyal. At sa mga sumunod na sandali, tuluyan na ngang nawala ng malay si Romel. Halos 1 buong araw na nakaratay si Romel. Bumangon lang siya nang gamutin ni Apollo. Nabalitaan niya na sinunog na ng mga residente ang bangkay ng aswang. Umarko na lamang ang ngiti ni Romel nang mapagtanto na naipanalo na pala niya ang laban. Sa kanyang gilid ay naroon si Marian. Labis ang pag-aalala na yumakap sa kanya. Naroon din naman si Boyong na suot pa rin ang short ng kapitbahay. Mula nang mawala ang aswang at ang nagsisiga-sigaan, naging mapayapa ng muli ang kanilang baryo. Kahit hindi maibalik ang mga buhay na nawala, kahit na papaano ay naging masaya na lang din ng iba dahil nakamit nila ang hustisya. Tuluyan na nga nagbago ng landas si Romel. Tinanggap na rin siya ng pamilya ni Marian. Sa mga karanasan na yon, natutunan ng binata na kapag may gusto kang protektahan, lahat ng imposible ay maaring maging posible. Lalo na kung buhay ng mahal mo ang nakataya. Wakas.